Sa libu-libong taon, mahilig tayong gumuhit ng hangganan at hugis ng mundo sa mapa para malaman kung nasaan tayo at ang paligid natin. At sa paghahanap na ito, may isang pagkahumaling na tumawid sa mga panahon at patuloy pa ring bumabalik sa atin ngayon, ang malaman kung ano ang hugis ng sansinukob. Madalas, kusang nabubuo sa isip natin ang sansinukob kapag nababanggit ito. Isang uri ng napakalawak at walang hanggang espasyo na umaabot sa lahat ng direksyon. Walang hangganan, walang kurba, walang katapusan, at walang hangganan. At dito, posible kang magpatuloy sa paglalakbay patungo sa kawalang hanggan. Maliban kung makita nyo na mas kakaiba pala ito dahil ang posibleng anyo ng universo ay may mga nakakabighaning geometriya. Maaaring ito ay patag, kurbado at sarado na parang apat na dimensyonal na esfera. May hangganan ngunit walang gilid o hugis donut. Minsan nakatiklop ito sa sarili at puno ng ilusyon na nagpapakitang mas malaki kaysa totoong laki at marami pang iba. Ngayon, balikan natin ang kakaibang paglalakbay sa geometriya gamit ang isang palaisipang ehersisyo. Isipin ninyo na may sasakyang pangkalawakan kayong may makabagong teknolohiya at mas mabilis sa liwanag. Dahil sa makapangyarihang makinang ito, nagpasya kang tuklasin ang universo sa pamamagitan ng paglalakbay ng diretsyo, hindi kailanman humihinto. Sige, nagpasya kang tuklasin ang hangganan ng kalawakan at marating ang dulo ng universo. Ang iyong makabagong sasakyang pangkalawakan ay nagbibigay daan sa iyo na lampasan ang mga limitasyon ng bilis na itinakda ng mga batas ng kalikasan. Mabilis kang lumalabas sa solar system, galaksya, lokal na galactic cluster at kalapit na supercluster ng mga galaksya. Habang lalo kang napapalayo mula sa pinagmulan mo. Pagkatapos ng matagal na panahon, nasaksihan mo ang pagdaan ng mas maraming universo. Napansin mo sa harap mo ang isang kumpol ng mga galaksya na tila pamilyar sa iyo. Habang patuloy kang dumidiretso, lumapit ka at napansin mo habang nakaharap ka sa ating galaksya ang daang gatas. At habang patuloy kang sumusulong ng diretso, ilang sandali pa, narito ka na sa harap ng ating planeta. Bumalik ka mismo sa lugar kung saan ka nagsimula. Kahit na sa buong paglalakbay mo, hindi mo kailanman binago ang iyong direksyon o bumalik. Ang sinasabi sa atin ng munting kwentong ito ay maaaring mayroong lubos na kakaibang kabuuang geometriya, ang universo kumpara sa nakikita natin. Base sa sukat na kaya nating obserbahan. At na ang hugis ng kabuuang universo ay maaaring magdulot ng mga nakakabaliw na epekto tulad ng pagbabalik mo sa pinanggalingan mo matapos maglakbay ng mahabang panahon sa tuwid na direksyon. Sa pagtukoy sa hugis ng universo, una nating sinusukat ang kurbada ng espasyo sa malalaking sukat. Mahigit isang siglo na nating alam, salamat sa pag-aaral ni Einstein, ang geometriya ng espasyo. Direktang konektado ang hugis nito sa nilalaman, dami ng masa at enerhiya na naroroon. Dahil ang densidad ng bagay at enerhiya na ito ang nagdidikta ng kurbada ng espasyo. Sa unang tingin, mukhang komplikado, pero sa totoo, tatlong posibilidad lang ang natitira. Maaaring positibo ang kurbada ng espasyo, maaaring negatibo, o maaaring wala. At bawat isa sa mga posibilidad na ito ay may napakalalaking epekto. Kung ang universo ay may densidad ng materya-enerhiya na lumalagpas sa isang tiyak na kritikal na antas, ang espasyo ay dapat, sa napakalalaking sukat, bahagyang positibong kurbado, katulad ng ibabaw ng isang bola sa ganitong universo, kahit anong direksyon ka pa maglakad ng diretso. Kung kaya mong maglakbay ng mas mabilis kaysa sa paglawak ng universo, tiyak na babalik ka rin sa iyong pinanggalingan. Sinasabi natin na ang universo ay sarado, kahit na wala itong mga pisikal na hangganan na hindi kayang lampasan. Nararamdaman mo rin ba na parang nangangati? Parang kabalintunaan sa una. Pero para maintindihan kung bakit ang ganitong universo ay may hangganang espasyo pero walang limitasyon, maaaring gamitin ang paghahalintulad sa ating mundo, ang globo ng mundo. Tayo ay gumagalaw sa ibabaw ng isang globo na may hangganang sukat ngunit walang hangganan sa ibabaw ng mundo. Maaari kang maglakad ng diretsyo ng walang hanggan nang hindi kailanman makakatagpo ng gilid, ngunit sa huli ay babalik ka rin sa mismong lugar kung saan ka nagsimula.
Pangalawang kaso, kung ang densidad ng materya-enerhiya ng universo ay mas mababa sa kritikal na antas. Kung ganoon, ang espasyo ay dapat may negatibong kurbada at hyperbolic na geometriya para ipakita kung paano ito yumuyuko. Isipin ang hugis ng ibabaw ng upuang pangkabayo. At sa isang ganitong universo na tinatawag na bukas, kung kaya mong maglakbay ng mas mabilis kaysa sa paglawak ng universo, hindi ka na kailanman babalik sa iyong pinagmulan. Dahil walang nabubuong loop doon, ang espasyo ay patuloy na lumalayo dahil ang isang bukas na universo ay literal na walang hanggan. Panghuli, ikatlo at huling kaso. Kung ang densidad ng mater-enerhiya ng universo ay eksaktong nasa balanse, kung gayon ang kurbada ng espasyo ay wala. Kahit sa napakalalaking sukat, walang anumang pagbaluktot na makikita sa abot-tanaw at ang geometriya ng espasyo ay ganap na patag. Sa ganitong universo, dalawang photon ng liwanag na magkasabay na naglalakbay sa tuwid na linya ay mananatiling magkatabi magpakailanman. At kung saan ito nagiging kamangha-mangha ay doon sa puntong ang halaga ng kurbada ng espasyo ay tumatama sa isang bagay na fundamental. Hindi lang nito tinutukoy ang mga landas na maaaring tahakin, kundi pati na rin kung paano uunlad ang universo. At nagbibigay ito sa atin ng mga palatandaan tungkol sa kapalaran ng buong kosmos, kung paano matatapos ang lahat. Dahil bawat isa sa tatlong posibleng geometriya na tinalakay natin, saradong universo, bukas o patag, ay may kanya-kanyang kapalaran. At bawat isa sa kanila ay, sa sarili nilang paraan, medyo nakakatakot. Sa saradong universo, ang tunay na drama ay hindi ang landas na matagal mong sinusundan sa isang direksyon. Dahil kahit mas mabilis ka pa sa paglawak ng universo, babalik ka rin sa pinanggalingan mo. Pagkatapos libutin ang kosmos, babalik din ang kosmikong manlalakbay sa pinanggalingan niya. Kundi ang ganitong universo ay nakatakdang bumagsak at gumuho sa sarili nito. Dahil ang ganitong geometriya ay may grabidad na sa huli ay mananaig laban sa paglawak. Kaya sa pagdaan ng mahabang panahon, napapabagal at tuluyang napapatigil ito. Bago ito baliktarin at pilitin ang universo na lumiit at gumuho sa sarili. Sa kabaliktarang Big Bang, ang Big Crunch ay ang pagbabalik ng lahat ng materya at enerhiya sa isang siksik na estado. Sa kabaliktarang dulo, kung tayo ay nasa isang bukas na universo, ibig sabihin ay kung saan ang densidad ng materya at enerhiya ay hindi kayang tapatan ang paglawak na nangingibabaw. Sa grabidad, hindi magsasara sa sarili ang kosmos sa huli nitong kapalaran. Sa halip na magtapos bilang pugon na may mataas na temperatura, matatapos ito sa walang katapusang paglamig habang patuloy na lumalawak ang espasyo at oras. Sa madaling salita, ang kapalaran ng isang hyperbolic na espasyo ay ang walang hanggang pagkalat ng materya at enerhiya sa loob ng isang universo na lalong lumalawak, madilim, malamig at pinaghaharian ng ganap na katahimikan. Atmosfera. Natitira ang ikatlong posibilidad, unibersong nasa balanse sa pagitan ng dalawang sukdulan. Isang universo na ang densidad ng materya at enerhiya ay eksaktong katumbas ng isa at kung saan ang kurbada ng espasyo ay wala. Sa ganitong kaso, ang kosmos ay hindi kayang kumontrata at paliitin ang dami nito. Ang senaryo ng Big Crunch ay hindi na posible. Ang kinabukasan ng ganitong patag na universo ay nakasalalay sa ugali nito sa mahabang panahon at sa likas ng misteryosong puwersa. Ngayon, pinapabilis ng itim na enerhiya ang paglawak ng kosmos. Pero para gawing simple, sabihin na lang natin na dito rin, ang hinaharap ay patungo sa tuloy-tuloy na paglamig at pagkalat. Kaya, ano ang hugis ng universo at alin sa tatlong senaryong ito ang tama? Ang hirap sagutin ang nakakabighaning tanong na ito ay dahil hindi natin direktang nakikita ang hugis ng universo kasi nakakulong tayo sa loob nito. Walang kahit anong malayong anggulo ng pagmamasid na magpapakita nito ng buo mula sa labas. Kaya, paano natin magagawang iguhit ang tunay na mukha ng kosmos sa napakalalaking sukat? Kailangan nating umasa sa mga pahiwatig na ibinibigay sa atin ng liwanag at alamin kung paano nagbago ang paglalakbay nito sa paglipas ng panahon.
Dahil bawat posibleng geometriya ng universo ay magkakaibang nakakaapekto sa paggalaw ng liwanag dito. Makikita ninyo, nakakabighani ito. Tingnan natin ang isang konkretong halimbawa sa ating kalagayan. Sa patag na universo, ang magkatulad na linya ay mananatiling magkatulad at hindi magtatagpo o magkakahiwalay. At ang kabuuan ng mga anggulo ng tatsulok o ng tatlong puntong pinagdugtong, kung mas gusto ninyo, ay laging 180 degrees. Pero sa isang universo, kung saan ang espasyo sa malalaking sukat ay hindi patag, hindi totoo ang lahat ng iyon. Kumuha ka ng lobo at gumuhit ng tatsulok dito. Kung ikaw ay isang bata, humingi muna ng pahintulot sa iyong mga magulang. Kung ikaw naman ay magulang, humingi muna ng lobo sa iyong anak. Kaya, bago ko pa naputol ang aking salita, nasa ibabaw ako ng isang lobo, parang sa ibabaw ng daigdig. Ang kabuuan ng mga anggulo ng isang tatsulok ay higit sa 180 degrees dahil lang sa ang ibabaw ay kurbado. Kung magguguhit kayo ng tatsulok sa upuang pangkabayo, humingi muna ng pahintulot sa kabayo. Makikita ninyo na ang kabuuan ng mga anggulo ay mas mababa naman ngayon sa 180 degrees. At iyan ay talagang kamangha-mangha. Ibig sabihin, dapat makita ang kurbada ng espasyo sa malalaking sukat ng universo. Kaya, ilang dekada na ring sinusuri ng mga astronomo ang tinatawag na fossil radiation. Ang liwanag na labi mula sa simula ng universo ay bumabalot sa kosmos. At dito nila hinahanap ang mga pagbabagong nagpapatunay sa kurbada ng espasyo. At ang hatol na nakakalito ay ganito. Ang kaunting pagbabago sa malalim na kalangitan ay nagpapakita na ang liwanag na dumarating ay naglakbay ng tuwid ng halos 13 tuldok 8 bilyong taon. At ang universo ay tila perpektong patag at ito ay may pambihirang antas ng katumpakan sa mga sukat. At iyan ay talagang nakakagulat dahil ito ay nagbubukas ng isang malalim na tanong. Bakit ang ating universo ay may napaka-espesipikong kaayusan? Paano mo maipapaliwanag na sa lahat ng posibilidad, tila taglay nito ang tamang dami ng materya at enerhiya upang ang kalawakan ay walang kurbada? Ito ba ay resulta ng isang napaka-kaduda-dudang pagkakataon o bunga ng isang bagay na sadyang inayos mula pa sa simula? Ang palaisipang ito ay isa sa pinakamalalaking misteryo ng makabagong kosmolohiya na tinatawag na problema ng kapatagan. Magalang itong paraan ng pagsasabing hindi natin alam kung bakit ganito ang universo. Ang katotohanang walang kurbada ang kalawakan sa malalaking sukat ay magandang balita, lalo na kung natatakot ka sa Big Crunch. Ang patag na universo ay nag-aalis ng kapalaran ng kosmikong pag-urong na bumabalik sa malalaking bola na lumiit sa napakaliit na punto. Maliban kung nagiging komplikado, karamihan ng unibersong naoobserbahan natin ay lumalabas sa atin. Dahil sa sobrang kapatagan, parang ang crepe Breton ay mukhang Swiss Alps. Maaaring natatago sa atin ang totoong anyo nito dahil sa kakaibang laki ng sukat. Katulad ng sa ibabaw ng karagatan, mukhang patag ang abot-tanaw sa iyo dahil ang lawak ng tanawin na kaya mong masulyapan sa isang tingin ay napakaliit kung ikukumpara sa laki ng bagay na kinatatayuan mo. Kaya posible na ang universo natin na tila patag kapag tinitingnan sa maliliit na sukat, ang maliit na sukat ay nangangahulugang sa distansyang bilyong taon liwanag. Maaaring may tiyak na hubog ang geometriya ng universo. Para maintindihan kung bakit, kailangan natin ng paalala o isang malaking iniksyon. Ngayon, ang natatanging bahagi ng universo na kaya nating obserbahan ay yung mga lugar na ang liwanag ay umabot na sa atin. Mula nang umiral ang universo at tinatawag nating itong observable universe. Pero malamang na ang observable universe ay isang napakaliit na bahagi lang ng kabuuang universo na lampas pa sa hangganan ng ating kasalukuyang tanaw. At ito ay hugis sphere na ang sentro ay nasa daigdig na may 46 bilyong taon liwanag ang radius. Imposibleng makita natin ito dahil ang liwanag na nasa labas ng hangganang iyon ay hindi pa nagkaroon ng sapat na oras para makarating sa atin. Mula nang nagsimula ang universo, kung tingin mo ay katawa-tawa ang 46 bilyong taon liwanag na radius, panoorin mo ang video na ito. At lampas pa sa hangganang tinatawag nating kosmolohikal na abot-tanaw, malamang ay mayroong mas marami pang bahagi ng universo, bilyon-bilyong mga galaksya, at kalawakan sa lahat ng direksyon. Tayo ay limitadong tagamasid na sumusubok hulaan ang hugis ng isang malaking palaisipan na karamihan
ay di natin mararating at maliit lang ang nakikita natin. Ang pagiging patag sa lokal ay hindi ibig sabihing patag na rin ito sa kabuuan. Hindi tayo makasisiguro na ang buong universo ay may perpektong patag na heometriya dahil posible na ang espasyo ay may napakaliit na kurbada na hindi na ito masukat. Sa ibang salita, ang napakalaking nakikita nating universo na may 73 bilyong taon liwanag ang diametro ay maaaring masyadong maliit kung ikukumpara sa kabuuang laki ng universo para payagan tayong masukat ang kurbada nito. At posible rin na ang espasyo ay bahagyang nakakurba, ngunit sa sukat na masyadong malaki para matukoy natin. Magaling ang mga kosmolohista dahil alam nilang ang nakikita nating universo ay bahagi lang ng kabuuan. Kaya nilang tantiyahin ang pinakamaliit na sukat na dapat meron ang buong universo para hindi natin makita ang kurbada nito. Kaya, batay sa pinakamataas na kurbada na pinapayagan ng ating mga sukat, ang buong universo ay hindi bababa sa 250 beses na mas malawak kaysa sa nakikita nating universo. Pero ito na ang pinakamababang tansya. At kung bibigyan natin ang espasyo ng sobrang liit na kurbada, maaari rin itong magkaroon ng volume na 15 milyong beses na mas malaki kaysa sa kaya nating makita. Sa madaling salita, para tayong mga isda na sinusubukang hulaan ang laki at hugis ng karagatan nang hindi makalabas sa kanilang maliit na aquarium. At ang tanging sigurado tayo kung ang espasyo ay may kurbada, ang kabuuang universo ay dapat na napakalawak upang itago ito sa atin, maliban na lang kung ang universo ay may topolohiya na nagtatago ng tunay nitong anyo. At dito, mas lalo pa tayong papasok sa kakaibang usapan. Kung katangian ng universo ang kurbada ng espasyo, maaari itong sukatin ng direkta nang hindi umaalis sa topolohiya nito. Isa itong global na katangian na nagpapakita kung paano konektado ang espasyo sa malaking sukat kahit hindi apektado ang kurbada nito. At hindi ito direktang makikita mula sa loob. Dahil dito, mahirap isipin ang mga hugis sa 3 dimensyon kung wala kang kakayahan ng isang Diyos na tumitingin sa universo mula sa labas. At napakahirap nito kahit para sa mga espesyalista. Tulad ko, mararamdaman nyo rin na parang nawawala ang realidad sa mga susunod na minuto. Pero kapit lang, sulit ito. Ipinapangako ko na matapos nating pag-isipan ng mabuti, babalik din tayo sa balanse. Tandaan natin, ang pagiging patag ng espasyo ay hindi nagsasabi ng anuman tungkol sa laki o hugis ng universo. Isang hugis na hindi kayang iguhit sa papel dahil mas marami itong dimensyon kaysa sa kaya nating ipakita. Sa totoo lang, hindi mo rin alam saan magsisimula. Dahil ang universo ay hindi bahagi ng espasyo, ito ang naglalaman ng buong espasyo. At ang topolohikal nitong hugis ay hindi lang basta isang balangkas. Ito ay isang pangunahing katangian ng realidad. Sige, dito, ako mismo ang nalito sa pagtatangkang maunawaan kung gaano kadagdag ng topolohiya ang komplikasyon. Isipin mong lumiit ka hanggang sukat ng bakterya. Nilagay ka sa ibabaw ng lobo at sa kabila, sa ibabaw ng donut na parehong kaliit sa sukdulan. Sa parehong kaso, mukhang patag ang ibabaw na ginagalawan mo para sa'yo. Kapag naglakad ka ng diretsyo, makalipas ang ilang sandali, babalik ka rin sa pinanggalingan mo. Habang sa pananaw mo, tuloy-tuloy kang naglakad ng diretsyo. Ang pagbabalik mo sa eksaktong lugar kung saan ka nagsimula ay magiging matibay na patunay na ang ibabaw na tinutuntungan mo ay talagang bahagyang kurbado. Pero hindi nito masasabi sa'yo kung nasa ibabaw ka ng isang globo o ng isang donut. Para makapagdesisyon ka, kailangan mong makaalis mula sa bagay na kinalalagyan mo at mapanood ito ng buo. Sa madaling salita, para sa bakterya, lobo, silindro o donut, lahat ng ito ay mga espasyo na walang hangganan at walang gilid, na may hangganang dami at walang dulo, habang sa lokal ay patag. Sa madaling sabi, magkapareho ang lokal na katangian ng mga hugis na ito, ngunit magkaiba ang kanilang topolohiya. Ito ang pinakasimpleng mga halimbawa kapag pinag-uusapan ang sukat ng buong universo. Ang iba't ibang anyo na lokal na patag at nagtatago ng mga pandaigdigang heometriya na kasing komplikado at nakakagulat ay tunay na nakakahilo. Sa katunayan, kung ang espasyo ng buong universo ay bahagyang kurbado,
Ang mga posibleng topolohiya ay literal na walang hanggan ang bilang. Dahil hindi naman tayo may walang hanggan, isasantabi muna natin ang mga kasong ito at isasaalang-alang na perpektong patag ang espasyo ayon sa sukat. Sa ganitong kaso, nababawasan sa 18 posibilidad ang kabuuang anyo ng universo. Ang ilan ay baluktot, ang iba naman ay nakatiklop sa kanilang sarili o may mga hindi inaasahang loop ng mga nakatagong koneksyon. Kung wala silang may deformed na muka, pero magkakakonekta sila. 8 sa mga topolohiyang ito ay may kakaibang katangian. Hindi sila maaaring i-orient katulad ng isang Mobius na laso sa 3 dimensyon. May mga saradong daan na kapag sinundan mo ng matagal, babalik ka rin sa pinagmulan mo. Pero may baliktad na oryentasyon sa isang universo na may ganitong kakaibang mga anyo. Kung magpapatuloy ka lang ng diretso at mas mabilis kaysa sa bilis ng paglawak ng universo, sa huli ay babalik ka rin sa iyong pinagmulan. Pero may baliktad na oryentasyon na parang salamin. Ibig sabihin, lahat ng iyong mga organo ay napalipat sa kabilang gilid. Ang mga nunal mo sa kanan lilipat sa kaliwa at ang nasa kaliwa lilipat sa kanan. At ang planeta mong pinagmulan ay magmumukhang parang daigdig na nakikita sa salamin. Habang ang mga naninirahan dito ay, mula sa iyong pananaw, may puso sa maling bahagi. Bagamat talagang kamangha-mangha ito sa teorya, ang mga universo na hindi ma-orient ay nagdudulot ng maraming epekto na hindi pa kailanman nakita, kaya't inalis na ang mga ganitong anyo. 10 topolohiya na lang ng universo ang natira, ganap na may hangganan pero walang gilid, 10 posibleng anyo ng universo. Hindi ko na iisa-isahin ang bawat isa sa inyo dahil bawat isa sa mga anyong ito ay may kanya-kanyang kakaibang katangian. At higit sa lahat, karamihan sa mga ito ay napakakomplikado ipakita na para bang pinupunit at ginagawang origami. Napapahalusinate ang utak ng tulad kong hindi bihasa na sinusubukang buuin ito sa isipan. Tandaan, ang mga larawang lumalabas sa screen ay para bigyang kulay at ipakita ang pagkakaiba-iba ng paglalakbay, para mabigyan kayo ng visual na bagay na maaaring kapitan. Pero wala sa mga ito ang eksaktong tumutukoy sa kung ano ang pinag-uusapan natin. Para maranasan ninyo ang kakaibang epekto na banayad at tuso na dulot ng mga topolohiyang ito, 2 lang sa mga posibilidad ang pagtutuunan natin ng pansin na makikita ninyo ay talagang magpapagulo na sa ating isipan. Simulan natin sa hugis na pinakakaakit-akit at pinakasikat. Ito ay ang universo na hugis donut na siyentipikong tinatawag na toroidal na universo na may multi-connected na espasyo. Sa ganitong universo, ang espasyo ay likas na patag at maaari kang magpatuloy sa paglakad ng diretsyo ng hindi kailanman makakatagpo ng hangganan. Tandaan natin na ang mas malawak na plano ng espasyo sa mga larawang ito, ang 3D na donut ay hindi talaga umiiral. Ang tanging pananaw na posible ay mula sa isang tagamasid na nasa loob. Kaya, gaano man ito kakaiba, kung pupunta ka ng sapat na malayo sa kahit anong direksyon, tiyak na babalik ka rin sa kabilang panig, sa kabila ng donut. Parang sa mga video game na may hangganan ang espasyo pero walang gilid. At kapag lumampas ka, lilitaw ka ulit sa kabilang bahagi ng screen. Kapag lumampas ka sa mga hangganan ng frame, huwag kang mag-alala. Normal lang kung ang utak mo ay tumatanggi sa ideyang ito. Hindi tayo karaniwang sanay mag-isip o maglarawan ng kakaibang katangian ng toroidal na espasyo. Sa totoo lang, sa 3-dimensional na espasyo na tinitirhan natin, imposibleng makagawa ng tunay na torus nang hindi binabago o pinapaliko ang materyales na gagamitin para gawin ito. Pero sa kakaibang topolohiyang ito, ang buong universo ay nakamapa sa ibabaw ng donut. Kaya naman, sa isang paraang lubos na hindi inaasahan, wala itong kurbada o gilid. At dito nagiging talagang interesante dahil ang isang universo na may ganitong anyo ay may mga epekto. Sa loob ng unibersong may topolohiya ng Bennett, hindi walang hanggan ang espasyong nakapaligid sa iyo. Kung nasa ganitong universo ka, sapat ng tanda na may oras ang liwanag para makalibot dito. Kung gayon, kapag tumingin ka sa paligid mo, dapat mong makita ang maraming larawan ng kalawakan kung saan ka nakatira. Dahil ang mga sinag ng liwanag na umalis dito ay sumunod sa iba't ibang landas
sa loob ng napakahabang panahon hanggang sa makabalik sila sa kanilang pinagmulan. Sa madaling salita, sa isang toroidal na universo na sapat na ang edad, ang kawalang hanggan ay tila lang. Isa itong ilusyon mula sa pag-uulit ng mga imahe na gawa ng kakaunting galaksi kung saan ang liwanag ay sumusunod sa mga landas. Kung saan ang mga tuwid na linya ay sa katunayan mga uri ng nakatagong bilog na nagpapahintulot sa liwanag na bumalik sa pinagmulan nito. Hanggang ngayon, walang palatandaan ng mga inuulit na imaheng ito sa kalangitan, kaya't iniisip na hindi donut ang topolohiya ng universo. Maliban kung masyadong malaki ito para magawang paikutan ng liwanag sa tamang oras. Sa kabilang banda, noong unang bahagi ng 2000s, napansin ng mga mananaliksik ang isang anomalya habang pinag-aaralan nila ang fossil radiation, kung saan napansin nila ito na tila may halos kawalan ng ilang malalaking haba ng alon ng resonansya. Parang ang universo ay mas maliit kaysa sa kaya nating obserbahan, at dahil dito ay hindi nito kayang maglaman ng ilang mga panginginig. Parang kwerdas ng gitara na di kayang gumawa ng mas mababang tunog kaysa sa pinapayagan ng haba at diametro nito. Iminungkahi ni Jean-Pierre Luminet at mga kasamahan na gusot ang anyo ng universo para ipaliwanag ang kakaibang ito. Kung gusto mo, isang topolohiya ng dodecahedron ng parisukat na tuldok. Isang kakaibang anyo na binubuo ng 12 pentagonal na muka, katulad ng ilang mga dice na madalas gamitin sa mga laro ng papel. Ang kaibahan, ang mga gusot na muka ng topolohiyang ito ay may kakaibang katangiang magkakakonekta. At kung magagawa mong maabot iyon, agad kang lalabas sa kabilang muka matapos mong gawin ang tila isang pag-ikot. Maaaring mukhang kalokohan ito, pero sa gusot na papel, posible talaga ang gallery ng mga salamin na may mga imahe mula sa iba't ibang direksyon. At ang pag-iral nito ay mangangahulugan na ang tunay na dami ng kabuuang universo ay 120 beses na mas maliit kaysa sa nakikita nating universo. Dahil maaaring mabuo ang iba't ibang estruktura ng galaksya na nakikita natin sa lahat ng direksyon, na doble-doble ang kakaunting larawan nila, pati liwanag nila, pagkatawid sa mga mukha ng kakaibang universo. Ipapakita nito sa atin ang mga ito sa iba't ibang anggulo at panahon ng kanilang kasaysayan. Isa itong palagay, isang posibleng topolohiya sa napakarami, na bawat isa ay may kanya-kanyang mga epekto. Kaya, masusing pinag-aaralan ng mga mananaliksik ang fossil radiation at pagkakabahagi ng mga galaksya sa kalawakan para matuklasan ang mga ilusyon doon. Mga pag-uulit ng larawan ng iisang bagay na nakikita ng maraming beses at sa iba't ibang direksyon, at ang pagkakatuklas nito ay maaaring magbunyag ng pag-iral ng isang kamanghamanghang topolohiya. Ngunit hanggang ngayon, wala pang sapat na matibay na ebidensya na natagpuan upang makapagpasya. Hindi ibig sabihin nito na ang ating universo ay walang multi-konektadong anyo. Kakaiba. Maaaring ang mga pag-uulit ng mga imahe ay natatabunan ng kosmikong ingay, o kaya naman ay nasa labas ng ating nakikitang abot tanaw, sa bahagi ng universo na hindi natin kailanman makikita. Sa madaling salita, hindi pa tayo nakakalabas sa gusali. Sa katunayan ay naipit pa nga tayo rito. Pero hindi ito hadlang para humanga sa katotohanan, sa kung saan mang bahagi ng napakalaki at kakaibang unibersong ito. May isang nilalang na napilitang pag-aralan ang kalangitan mula sa maliit nilang planeta, kaya nakabuo sila ng mga instrumento at ekwasyon para masuri ito, kamangha-mangha. Aminin mo, di naman tayo masama para sa mga isdang nasa garapon. Sana kahit paano, ang pagsisid sa palaisipan ng hugis ng universo ay nabago rin ang iyong isipan. Ito na rin ay sapat na dahilan para sa paglalakbay. At paano kung balang araw ay matuklasan nating nabubuhay pala tayo sa loob ng isang higanting donut? Ipapaalam ko agad sa inyo, umaasang cinnamon ang flavor nito.